Fearless, no? Sabay-sabay, parang sabaw-sabaw ngayon yeah? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Fearless! Yan, fearless. Ibig sabihin, walang takot. Saan? No? Ito po ay tumutukoy yung ating series sa spiritual warfare. No? Na kanina sa devotion natin, pinasadahan ni primary, no? Joshua, ni Brother Joshua. At patuloy na ating inaaral. No? Bakit mahalaga yung pag-aaral ng ganito? Upang maging lagi tayong handa, maging alam natin kung ano yung atake ng kalaban, ng kadiliman, ni Satanas. Amen? Yung mga tukso, yung mga bagay sa mundo, alam natin kung paano tayo magtatagumpay. Amen? Kaya fearless, huwag tayong matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Yan. Yun din sinasabi sa atin ng Panginoon, di ba? Do not be afraid. No? Be strong and courageous. Amen. Be strong in the Lord. No? Sa Kanya tayo magtiwala, sa Kanya tayo humuhugot ng lakas. No? Sa Kanya tayo talaga nakatuon, nakafocus yung ating puso, yung ating kaisipan. Amen. At yun ang ating title, mga kapatid, The Sword of the Spirit. Amen. Sandata na binigay sa atin ng Panginoon. The Sword of the Spirit. At alam natin, nabanggit yun kanina, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabihin natin, Sword of the Spirit. Sword of the Spirit. Ayan, no? Ang sinasabi po sa Biblia na tayo ay para magtagumpay sa spiritual na laban o battle natin sa buhay, kailangan po natin ng offensive and defensive, no? Na pagkilos. At natalakay natin last week about prayer. Prayer is a mighty weapon, no? The mighty, powerful weapon of prayer. Napakahalaga na tayo'y laging dumudulog, nananalangin sa Panginoon. At ngayon naman yung Sword of the Spirit, no? At ito ay nakabase yung ating opensa, no, sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yung pag-atake natin sa kalaban, nakabase sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa atin. Amen ba? Kanino po nanggagaling ang tagumpay? Sa Diyos. Ang kalakasan. Sa Diyos. Ang karunungan. Sa Diyos. Ang kagalingan. Sa Diyos. Amen. At tayong lahat ay ginagamit lamang ng Panginoon upang i-extend yung kapangyarihan na yun. Amen. At syempre, yung salita ng Diyos, no, hindi yung sarili nating lakas, kundi kalakasan ng kapangyarihan ng Panginoon. No? At sabi laging nasa harapan, nabanggit kanina, di ba, sa devotion, yung whole armor of God. And we draw on the power of the Spirit now, or the Word of God is the Spirit's sword. And we pray in perseverance. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 13 to 14. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Ano po dapat gagawin sa kasuotang pandigma? Gagamitin. No? Meron niyang helmet. Ano yung kasunod? Merong breastplate of righteousness, di ba? Baluti, di ba? Merong belt of truth, di ba? Merong shield of faith, no? At yung shoes na yung gospel, di ba? Yung ating salvation, at syempre yung the sword of the Spirit, kapatid. So dapat alam po natin, lagi natin ginagamit yan. At dapat alam natin yung gamit ng salita ng Diyos. Amen? Ginagamit po ang salita ng Diyos for correction. Amen? For rebuking. Diba? Ano pa? For leading someone to a righteous life. Amen? So, at para maging ganap ang lingkod ng Diyos. Amen? Dahil yon sa salita ng Diyos. Kaya, sabi doon sa verse 14, kaya't maging handa kayo. Sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. Ayan. Hindi yun humanda ka sa akin, ha? Sabihin mo lang, humanda ka. Ayan. Maging handa kayo. Ibigkis sa iyong baywang ang sinturon ng katotohanan. No? At napasadahan niya ng last week, di ba? Ano ba yung katotohanan, mga kapatid? Di ba narinig natin, sabi ng Panginoon, di ba, John 8:31 to 32,
Diba? If you will continue in my teaching, you're truly my disciples. No? And you will know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. At ang isa pang kahulugan na pinabanggit dito, yung katotohanan means honesty. Sabihin natin honesty. Sabihin natin integrity. Ayan. Kapag ikaw ay tapat, hindi po ba ang katapatan ay katotohanan? Amen ba mga kapatid? Once na nagsinungaling ka sa isang bagay or patungkol sa iyong buhay, ibig sabihin nawala mo yung sinturon ng katotohanan. Amen? So, kapag nawala yung sinturon ng katotohanan, magiging walang, di ba, nasabi nga nung devotion, doon nakasalalay yung armor sa belt. So, kapag nawala yung katotohanan, nawala yung belt, wala na, laglag lahat ng armor. Tama ba? Laglag pati yung sword. Tama po ba? Kaya napakahalaga nung katotohanan sa buhay natin. At nasabi John 17:17, di ba? What is truth? Your word is truth. Ang salita ng Diyos ay ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kung talagang tinatanggap natin ang salita ng Diyos, meron pong pagtatapat sa ating sarili. Amen ba yun? Kasi minsan ang hirap umamin, no? Ng kasalanan. Sino dito yung inaamin niya na mahirap siyang umamin? Walang umamin. Nalaglag yung sinturon. Hirap nga, no? Yung kumbaga, kitang-kita ka na, no? Katulad nung sa mga naglalalaki ng babae, di ba? Yung huling-huli ka na, ay hindi, kambal ko yun. Hindi ako yun. Wala naman siyang kambal, or kamukha ko lang yun. Di ba? Yung talagang iba di ba? Caught in the act na, di ba? May CCTV, may yung magnanakaw, nahuling nagnakaw, pero hindi pa rin nagtatapat. So, ibig sabihin, walang katotohanan. Walang sinturon ng katotohanan. Walang armor yun. Punong-puno ng kasinungalingan yun. No? Pero, ang nakakalimutan ng maraming tao, may Diyos na nakakakita. May Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay mo. No? May Diyos na nakakakilala sa iyo kahit anumang bagay ang itago mo. At minsan iniisip natin, kasi nakakahiya kapag inamin ko Tama ba? Nakakahiya kasi kapag inamin ko. No, kaya secret lang. No? Pero sinasabi ng salita ng Diyos, the truth shall. Paano ka para makalaya sa kasalanan? Sabihin mo. Magtapat ka. Honesty, no? Integrity. Amen po mga kapatid? Kasi kapag nawala yun, yung sinturon ng katotohanan, wala, laglag lahat ng armor, talo ka kapatid. Amen? No? At doon nga nakasukbit yung sword of the Spirit. Papaano mo gagamitin ang salita ng Diyos? Papaano ka mag-share ng salita ng Diyos kung yung belt of truth ay wala? Amen. Naunawaan natin mga kapatid, no? Nakakahiya kasi pastor yung nagawa kong kasalanan no? Pero kung pag i-expose mo yan, no, sabihin mo yan, matutulungan ka. Amen? At hindi naman ikaw yung mapapahiya. Dahil kapag ikaw ay nagsabi ng katotohanan, sino ang nakasama mo? Ang Diyos. Dahil siya'y panig sa katotohanan. Amen? At ang totoong mapapahiya ay ang dyablo. Si Satanas. No? Na dinaraya ka na wag mong sabihin yan, wag mong aminin yan. Diba? Huwag kang umamin kahit anong mangyari. Diba? Kaya yung iba, no, napapaamin lang talaga kapag gipit na talaga, no, yung kagipitan na, or kapag yung iba na-torture, diba? Yung iba ginagawa ganun tinatorture para umamin no? Pero sa atin, spiritual battle, mga kapatid, belt of truth mahalaga. Amen. Para hindi malaglag yung mga armor
armor. Para laging nariyan yan. Honesty at saka integrity. Amen po ba, mga kapatid? Naalala niyo sa Bible, di ba? Si Abraham, sabi niya, hindi niya asawa si Sarah. Bakit? Kasi natakot siya. Yan. Malalaman mo, no? Nararanasan natin mga tao, kapag nakaramdam ka ng takot, nakakapagsinungaling ka. Amen. Pero kung suot mo yung baluti or yung sinturon ng katotohanan, sasabihin mo yung totoo, whatever it takes. Because you know, doon nakasalalay ang lahat ng armor para magtagumpay ka sa laban na yun. Amen? Kapag sinabi mong talagang yung totoo, ang Diyos ang kikilos at hindi ka mapapahamak. Amen ba? Ang nakakalungkot lang kasi mga kapatid, ang hirap natin aminin yung totoo. Kaya kadalasan, wala tayong armor. Wala yung sword of the Spirit. Wala yung word of God. Na kahit narinig mo, nalalaglag lang yan dyan. Dahil nga, una sa lahat, hindi ka nagtatapat. Di ba? Hindi ka nagko-confess, hindi ka umaamin. Nakuha natin mga kapatid, no? So, kaya sabi doon, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. No? Katwiran ng Diyos. And we submit to God, sabi sa James 4:7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Amen. Sino dito yung gusto talaga pasakop sa Panginoon? Amen. Yung priority niya si Lord. Diba? Pag sinabing priority mo si Lord, yung talagang pasakop ka talaga sa Panginoon. Talagang active ka, di ba? Sa mga gawain ng Lord. Amen ba? Amen. No? Minsan, mas natatakot pa tayong maka-absent sa school or sa trabaho kaysa sa church eh. Tama ba yun? Hindi ko sinabing umabsent kayo sa trabaho o sa school. No? Pero iisip ba natin na bakit gano'n? Yung sa iba okay lang umabsent sa church pero pag sa trabaho o sa school hindi. Amen ba? No? Lumipas lang isang linggo, wala kang time sa Lord. No? Nasaan yung armor? Ha? Nasaan na yung armor? Nawala, no? Nawala rin yung salita ng Diyos. Ngayon, pag wala yung armor, wala yung shield of faith, wala yung sword of the Spirit, ano mangyayari? Mananalo ba tayo sa laban? Hindi. Magiging talunan ka. No, kasi wala eh. Wala kang protection. Diba? Wala lahat. Dahil nga hindi natin inuna. Diba? Kaya ang sabi doon, isuot mong lagi. Ibig sabihin, unahin mo lagi ang Lord. Diba? Prayer. Prioritize prayer. Prioritize the Word of God. Prioritize, no? Yung mga gawain ng Panginoon. Huwag kalimutan ng pagtitipon. Amen? Huwag kalimutan ang pag-honor sa Diyos. Diba? You pray, you fast, you give. You give your time, you give your effort, you give your all to God. Amen? Ganun po yan mga kapatid. At doon mapapakita ang ebidensya na talagang full battle gear ka, full armored ka, na lagi kang handa sa anumang laban. Amen? Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Paano lalabanan ng diablo? Pasakop kayo sa Diyos. Paano tayo pasakop sa Diyos? Pray without ceasing. Have your devotion. Word of God. Amen? Kaya, ang sabi doon, knowing that the Lord of hosts is our protector. Everybody say protector. Sino po ang ating protector? The Lord of hosts, the Lord Jesus Christ. Psalm 62 verse 2, tanging siya lamang ang tagapagligtas. Siya lamang, ang Diyos lamang, wala nang iba.
tanggol ko at aking kalasag. Amen? Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Paano mo malalaman na ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon? Anong sabi doon? Sino ang iyong tagapagligtas? Kung siya lamang, kung si Jesus lamang ang talagang iyong tagapagligtas, siya ang iyong tagapagtanggol at iyong kalasag, sa iyo ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen po, mga kapatid. Kaya napakahalaga yung armor na yan eh. Tsaka yung sword of the Spirit, yung word of God. No? Maging tapat tayo sa Diyos, maging tapat tayo sa tao. No? Kaya dapat malaman natin yung binibigyang diin. Everybody say emphasis. Ano yung binibigyang diin sa atin ng Diyos dito patungkol sa laban? Spiritual warfare. No? Kasi madalas kasi sa Diablo lagi sisi eh. Tama ba? Ay kasi atake ng Diablo eh. Ay kasi ganito eh. Dahil sa demonyo eh. Pero hindi mo napapansin, choice mo na pala yun. Tama ba mga kapatid? No? Every conflict, every sin, every problem, biniblame, sinisisi lahat sa demons, no? That need to be cast out. Pero dapat makita natin yung ano ba yung laban? Nasaan ba yung laban? No? Hindi mo kasi alam na pati sarili mo kalaban mo rin. Nakuha natin mga kapatid, akala natin si Satanas lang kalaban natin. Akala natin siya lang. Hindi mo alam, kalaban mo rin ang iyong sariling laman. Amen. Are we on the same page? Nakakasunod po ba tayo? Yung laban na ito, mga kapatid, hindi lang si Satanas ang kalaban. Maging iyong sarili, kalaban mo rin. No? Kaya, ang iba, they completely ignore the spiritual realm and the fact that the Bible tells us our battle is against spiritual powers. The key to successful spiritual warfare is finding the biblical balance. Ano yung biblical balance na sinasabi? No? Jesus sometimes sometimes cast out demons out of people. Ang ibang panahon, He healed people with no mention of demonic spirit. Mababasa mo sa Bible, si Jesus nagpapalayas ng demonyo. Tama po ba? Pero mababasa mo rin sa Bible, si Jesus nagpapagaling nang wala kang mababasang nagpalayas ng demonyo. Amen? So let's see the balance, no, sa warfare na ito. The Apostle Paul sabi doon, in-instruct tayo with no mention of demonic. The Apostle Paul instructs Christian to wage war against sin. Sa Romans chapter 6, kung nabasa niyo yung Romans chapter 6, sino yung kalaban doon? Kasalanan. Amen, yung mismong sarili. Di ba sabi pa ni Apostle Paul, may mga bagay sa aking sarili, diba, na hindi ko maunawaan. No, merong kapangyarihan sa loob ko. May laban sa loob eh. No? Against yourself. At sabi niya, Ephesians 6:10, yun nga po yung spiritual warfare, up to verse 18, and warns us to oppose the schemes of the devil. Amen po, mga kapatid. So, sino dito yung gusto talagang magtagumpay laban sa kanyang sarili at kay Satanas? Amen. No, sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Yung spirito mo gusto manalangin, pero yung laman mo ay ayaw. Gustong ibang bagay. Yung mga bagay ng panlaman. Amen? Yung spirito mo gusto talagang magsaliksik ng salita ng Diyos, sumunod sa salita ng Diyos, pero yung laman mo iba yung gusto. May laban ba, mga kapatid? Yes. May laban. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus na talagang magsumikap, laging magbantay, manalangin. No? And Jesus is our ultimate example. Basahin natin Matthew chapter 4 verse 11. No?
Sabi doon sa Matthew chapter 4. Alam natin to, yung nag-prayer and fasting ng Panginoon sa desert, no? Sa ilang. Sabi doon sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. There was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Dito muna tayo. Ano yung napansin nyo dyan? Sino yung nagpapunta kay Jesus doon sa disyerto? Basahin niyo ulit. Basahin niyo ulit. Basahin niyo ulit. Jesus led up of ang Holy Spirit ang nagpapunta sa kanya sa ilang para tuksuhin ng dyablo. Wait lang, Pastor. Wait lang. May ganun ba kayo? Teka lang. Bakit ang Holy Spirit ang mag-lead sa kanya doon kung tutuksuhin siya? Sundan natin ngayon. Verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an-hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. No? But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Nakita natin bakit nilid ng Holy Spirit ang Panginoon sa wilderness? To fast and pray. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay mananalangin, or kapag ikaw ay pupunta sa gawain ng Panginoon, ikaw ay pupunta sa Bible study or prayer meeting, napapansin mo ba maraming humahadlang? Sino dito nakakapansin nun, di ba? Yung parang paalis ka na, ang dami pang mga bagay-bagay, no, na nangyayari. No? As mag-aaway pa kayo ng kung sino kasama mo sa bahay. Diba? Pero gusto mong mag-pray, no? So there's temptation tama? Mga kapatid, kasi gagawin mo yung pinapagawa ng Panginoon to fast and to pray. At andyan na nga ang temptation. Ngayon, ano ang panlaban sa temptation? Prayer. At ano yung sinabi ng Panginoon? It is written. Nakita niyo ba yung espada? Word of God. Yes. Nakita niyo yung espada? Yung sword. Diba? Andun na yung battle Si Satan, may sword din siya, diba? Pero, hindi yun yung word of God, diba? Twisted. Word of God yung sa kanya Diba nakita niyo yung sword niya sa verse 3, tingnan mo. Ayan the tempter came to him. Ayan na yung battle. Nakita niyo yung espada ni Satan dyan. Sabi niya, diba? If thou be the Son of God, command these stones be made bread. Matalas ba yung sword? Matalas din Diba? Kasi alam mong salita ng Lord yun, pero parang twisted. Amen? Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Humugot din, diba? Sword of the Spirit. It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Yun yung battle. Diba? So kumbaga, pag nakita mo sa spirit yan, may sword na sila parehas, diba? Naglaban na sila. Now, sa next verse, Then the devil take him up into the holy city. Hindi pa nakontento kasi natalo siya ng unang tempe, no? Ngayon, nilagay siya doon sa pinaka taas, no, sa holy city, and set him on a pinnacle of the temple. And he said to him, ayan, temptation ulit, sword ulit ni Satan. If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written. Nakita niyo, gumamit din ng espada No? He shall give his angels charge concerning thee, and their hands shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Anong ginawa ng Panginoon? Espada pa rin. Sword of the Spirit, it is written. Word of God. Again, thou shalt not tempt the Lord thy God. So in short, mga kapatid, no,
the Word of God. Each temptation was combined with the words. Everybody say words. Ang laban ay salita. Amen, mga kapatid. Marami nang nanalo politiko dahil sa kanilang pananalita. Marami nang nabola na mga babae at nabola na mga lalaki din dahil sa pananalita. Sabi nga sa Bible, the power of tongue, di ba? Life and death is in the power of the tongue. Amen? At sabi rin ni James, no, na tila kayang sumunog niya. Maliit na parte ng katawan, pero kaya sumunog niya. Nakukuha natin, mga kapatid. Ngayon, matalas ba ang espada mo? Kasi pagdating sa salitaan, kapatid, kung hindi matalas ang espada mo, matatalo ka. Madadala ka sa temptation. Amen? Alam ba natin yan, mga kapatid? Basahin natin Ecclesiastes 10:10. Sige. King James, no? Ecclesiastes 10:10. Sabi doon, if the iron be blunt, and he do not whet the edge, yung bakal, no? Binabanggit dito, espada eh. At hindi niya pinatalas, no? Yung talim, then must he put to more strength. But wisdom is profitable to direct. Kapag ang isang tabak ay mapurol, no? Sino na dito yung nakagamit ng tabak, yung parang magtatabas ka ng halaman or anything na puno? No? Or yung bolo, ganyan. Sino dito nakatry na nun? Di ba kapag hindi matalas yung bolo, sa isang ganun mo, hindi mapuputol, tama? Ganun lang kanipis yung malunggay, hindi mo pa maputol. Yung tangkay ng malunggay, hindi mo pa maputol. Ang sabi doon, then must he put to more strength. Kailangan mo pang lakasan ulit para maputol. Ibig sabihin, sobrang purol. Amen ba, mga kapatid? Kaya sinabi doon, but wisdom is profitable to direct. Kaya nga, dapat ang isang Kristiyano hindi mapurol. Sabi mo sa katabi mo, dapat matalas ka. Amen? Sword of the Spirit eh. Dapat hindi ka mapurol. Kasi, kapag mapurol ka, kapatid, grabe, hindi mo matatalo yung mga pakana ng diablo sa buhay mo. Bakit? Mapurol eh. Hindi tumatalab kahit anong-ano mo eh. Tapos kailangan mo pang mag-effort talaga ng napakalakas. Tapos, ganun lang yung sugat. Sa kalaban. No? Pero kung ikaw ay talagang nakahasa, no? Ibig sabihin talaga yung edge. Talaga yung double-edged sword. Amen. Yung salita ng Diyos, nabanggit kanina, di ba? Hebrews 4:12, matalas pa sa tabak na magkabilay talim. Yun ang salita ng Diyos. Eh bakit mapurol? Kasi ang gamit mo, salita mo lang, hindi salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Bakit hindi ka magwagi? Bakit hindi ka magtagumpay sa sarili mo? Bakit hindi mo pagtagumpayan yung sarili mo? Bakit hindi mo pagtagumpayan yung mga pakana ng diablo? Kasi ang ginagamit mo, sarili mong lakas. No? Sarili mong paraan. No? Yung mapurol. Pero pag ginamitan mo ng salita ng Diyos at talagang hasang-hasa, di ba? Talagang yung salita ng Diyos is priority sa buhay mo. Isang hampas mo lang, putol agad yung kalaban. Diba? Isang swing mo lang na gano'n, no? Wala ka pang ginagawang effort eh. Ginanon mo lang eh. Sobrang talas eh. Alam niyo yung bagong hasa na kutsilyo, kasi ako nahiwa na ako niyan eh. Diba? Parang dumikit ka lang ng konti. Wala, sugat ka na. Diba? Kasi nga, sobrang talas. Yun yung sinasabi na katulad ng salita ng Diyos.
Gusto mo maging epektibo, maging talagang kagamit-gamit sa Panginoon, unahin mo ang Word of God. No? Magpa-correct ka sa Word of God. Diba? Magpasakop tayo sa Diyos. Sabi doon sa binasa natin, diba? Labanan ng dyablo. May nandun yung sword At lalayo at matatakot yun. Kasi Word of God ang gamit mo, hindi salita mo Amen. Nakuha ba natin mga kapatid? No? Kaya, sinet ng example ng Panginoong Jesus kung paano tayo manalo sa laban. No? Kaya the sword of the Spirit is found. No? Ephesians 6:17. Sabi doon, sa Ephesians, sa ating slide, no? Ephesians chapter 6 verse 17. The sword is one of the pieces of spiritual armor na sinabi ni Apostle Paul. No? At gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ginagamit po ba natin ang salita ng Diyos? O nahihiya tayong gamitin? Tinatago lang natin yung espada. Amen? So sabi doon, gamitin natin yung full armor of God that will enable us to stand our ground against the evil one. No? The sword is both an offensive and defensive weapon used by soldiers or warriors. At sa atin mga kapatid, it is a weapon belonging to the Holy Spirit. No? Kapag ginamit mo pala ang Word of God, talagang nandoon ang Holy Spirit. Nakita nyo? Sino yung kasama ng Panginoong Kristo doon sa wilderness? Andun ang Holy Spirit. Kaya nga niya nagamit ang Word of God. Because the sword of the Spirit is the Word of God. Amen, mga kapatid. 2 Timothy 3:16-17, ito ang gamit ng espada. Kasulatan, kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya pag nagturo ka ng katotohanan, maraming nasusugatan. Amen? Mga kapatid. Pero minsan, kailangan nating masugatan para tayo'y matuto. No? Kaya minsan, pag yung anak ko, si Isakan, diba? Nadapa siya. Diba? Hindi mo naman yung tutulungan mo agad na ibangon na gano'n. Hindi. Turuan mo siya, tumayo ka. Diba? At minsan may bukol. Diba? May sugat. Pero, natututo siya. Amen? Gagawin niya ba ulit yun? Halimbawa, naipit siya doon sa may pinto, lalapit ba ulit siya doon? Hindi niya gagawin kasi natuto na siya. Pero bakit maraming hindi natututo? Hindi na natuto. Mapurol pa rin. Dahil hindi ginagamit ang Word of God. Amen? Yung katwiran, mapurol, di ba? Marami, di ba, pagdating sa pag-ibig, mga kabataan, di ba, sinasabi, mapupusok, di ba? Mapupurol. Bakit? Kasi hindi Word of God No? Ang gamit Ang ginagamit yung salita lang ng, di ba, yung galing sa emosyon, yung sariling yung damdamin. Di ba? Mapupurol talaga yun. Amen? Sabi nila, Pastor, love is blind. No? Kaya ako, nagbubulag-bulagan na ako kahit niloloko ako Diba? Word of God ba yun? Yung sinabi, diba, love is blind? Diba? So, paano? Di ba yung definition natin ng katwiran? Sabi doon, no? Kapika-pakinabang pagtuturo ng pagsaway sa kamalian. Ba? Sinabihan ka na ng cell leader mo, layuan mo na yan. Diba? Hindi siya magandang sa'yo influensya sa'yo. Diba? Dinadala ka sa inuman, dinadala ka sa kung anong lugar. Diba? Layuan mo na yung kaibigan na yan. No? Iwasan mo na yung ganyan. Klase ng mga kaibigan. Ginamitan mo ng Word of God, nasugatan. Aray! Diba? Tapos nagrebelde. Diba? May mga ganun No? Pero,
Sabi ng pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan, ganyan nagiging matalas, sabi doon, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Pag sinabing ganap, matured. Everybody say matured. Yes. Pag matured na, kaya na ba niyang gumamit ng sword? Yes. Hindi pa niyan man kaya gumamit pag bata pa di ba? Tuturuan mo pa siyang paano gumamit, no? Ng salita ng Diyos. So, at handa na siya sa lahat ng mabubuting gawain. Ayun. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung Word of God. That the Word of God is from the Holy Spirit. At ito'y pinasulat ng Diyos sa kanyang mga lingkod. At ang bawat Kristiyano is in a spiritual battle. Kahit ngayon, oras na ito, nasa laban tayo. Diba? Iba, nilalabanan yung antok, diba? Puyat kagabi, maraming kachat. Ano? So, nilalabanan niya talaga para sa Word of God. Amen ba? Mga kapatid, totoo ba yun? Yes. Maging sarili mo talaga kalaban mo. Nakita mo yung mga disciples? Diba? Nagpipray si Jesus Ang ginagawa nila? Nutulog. Isa tulog palaway Diba? Talagang andun yung temptation So ano sabi ng Panginoon sa kanila? Magbantay kayo. Magpuyat kayo. Magbantay kayo. Manalangin kayo kasi laging nandyan ang kaaway. Hindi nyo alam. Natatangay na pala kayo. Amen? Kaya mahalaga prayer at saka yung Word of God. Only then will it be an effective defense against evil. No? But it will also be offensive weapon we use to demolish strongholds. Sino dito gusto talagang matagpas niya lahat ng mga panikalan ni Satanas sa buhay niya? No? O ikaw mismo bilang Kristiyano ka, matagpas mo lahat ng ginawa ng diablo sa pamilya mo. Amen? Yun yung mga strongholds kung matalas yung sword of the Spirit sa buhay mo, yung salita ng Diyos, alam mong gamitin, no? Alam mong mag-correct, alam mong mag-review, alam mong magturo ng katotohanan at magsaway. Matatagpas lahat. Amen. Amen. Lahat, di ba, ng ginawa ng diablo sa buhay mo, sa pamilya mo, matatagpas. Isang swing lang ng sword. Lahat ay mawawala. Magkakaroon ng kalayaan. Amen po, mga kapatid. Yan po ang nagagawa ng sword of the Spirit, the very Word of God sa buhay natin. 2 Corinthians 10, verse 4-5. Ang sandakan namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Isipin nyo, kapangyarihan ng Diyos. Ano yung sinasabi itong mga kuta? Hindi mo alam, nag-camping na doon sa bahay nyo. Yung mga demonyo. May camping na sila doon, nag-iihaw sila ng hotdog. Nagpo-bonfire sila doon sa kwarto mo. Hindi mo alam yun. Kasi hinahayaan mo lang, wala kang ginagawa. Diba? Ni hindi ka manalangin, ni hindi mo hasain yung sarili mo, matuto ka sa salita ng Diyos para matalas yung iyong espada. No? So, habi doon, ang sandakan natin, hindi pang mundo, hindi pang sanlibutan, kundi kapangyarihan ng Diyos nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Mama, mahal ko siya Diba? Ano kasi, ganito Diba? Dahilan Diba? Katwiran ng mundo. Diba? At syempre, maraming kabataan nagsisigreto sa mga cellphone, diba? Diba? Pag anak, pati nga ang cellphone mo, wag ma, blobat ako This is my privacy, this is my right. Ganun pa, English pa, no? Anak, kailan ka pa natuto ng English? Kasi may tinatago, tama. No? So, yung mga maling pangangatwiran, hindi lang ng mga kabataan, alam niyo maraming matatanda, balugdog pa katwiran Agree ba tayo doon? Bakit? Hindi Word of God. No? Lahat sisi sa gobyerno. Diba? Walang accountability. Lahat sisi sa magulang. Lahat ng nangyayaring masama sa kanya, sinisisi niya lahat.
sa ibang tao. Ay, kaya lang naging ganito yung buhay ko dahil lang kanila eh. Hindi yun Word of God. Ngayon, kapag binhagian mo siya ng Word of God, makakalaya siya. Tagpasin mo yung kasinungalingang tinanim na salita ni Satanas sa buhay niya. Amen. Kaya sabi doon, ginagapi namin ang lahat ng pagmamatakas, yung mga pride of life, laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Yan po ang sabi ni Apostle Paul. Kaya God refers to His Word as a sword. Hebrews 4:12, di ba? Describe double-edged sword. At ang purpose nito, mga kapatid, the Bible is to make us strong. Everybody say stronger. Sino dito gusto maging malakas talaga yung spirit? Amen. Alam mo, kapag malakas ka yung spirit, kahit medyo mahina yung physical mo or emotional mo or mental mo, lalakas yan. Dahil malakas ka sa spirit. Amen ba? No? So, ganun po yun eh. Diba? Ang Lord, He is our shield, He is our protector. Nariyan siya. Basta meron yung armor ay talagang suot-suot lagi natin. Amen. Ano ulit yung armor? Helmet of salvation. Breastplate of righteousness. May bracelet ba? Sabi ko kasi bracelet ata. Napuyoy eh. So, yung sabi ng cinturón, belt of truth. Again, yung belt of truth, doon nakasalalay lahat ng armor, shield of faith. Tapos yung sapatos, no, ng gospel, yung good news, na lagi nating dala-dala saan man tayo pumunta. Amen. And syempre yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun yung pangtabas natin, yun yung pang-offensiva natin sa lahat ng stronghold, sa lahat ng kuta ng diablo. Diba? Kung nakikita mo, yung pamilya mo talagang binubugbog ng mga demonyo, diba? Sunod-sunuran sila sa kasalanan, namumuhay sila sa kasalanan, tagpasin mo. Paano mo nalagpasin? I-share mo yung gospel. I-share mo yung katwiran ng Diyos para maliwanagan sila na hindi dapat ganyan ang katwiran mo, anak. Hindi porket tumibok yung puso mo sa Kanya, siya na ang hari ng buhay mo. Dapat si Kristo ang hari ng buhay mo. Amen ba? Mga kapatid, no? So, ganoon po eh. Ang labanan natin, ganoon ang laban natin sa Espiritu. No? Ganoon ang laban nating mga Kristiyano, kaya dapat laging full armor. Yung sword of the Spirit, dapat laging nakahasa yan. Hindi yan yung mapurol. No? Hindi yan yung hindi mo ginagamit. Amen. So the purpose of the sword of the Spirit is to make us strong and to be able to withstand the evil onslaught of Satan. Amen. Our enemy. Kaya gusto ng Diyos manalo ka eh. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Diyos magtagumpay ka. Minsan mababasa mo status sa Facebook, no? Lord, ipanalo mo naman ako. Di ba may mga ganyan? Mabasa ka, Lord, kahit ito lang, ipanalo mo ako. Eh gusto nga ng Lord, manalo ka na eh. Hindi ka lang kasi nakikinig. Di ba? Mapurol yung gamit mong kutsilyo o nail cutter. No? Yung kutsilyo sa nail cutter, yun lang gamit mo eh, no? Kay Satan. Diba? Di bumabaon eh. Di ba? Bakit? Kasi katwiran ng mundo yung gamit mo. Pero kung katwiran ng Diyos, Word of God, di ba? Isang ganun pa lang, baka bubunot ka pa lang, aalis na siya eh. Diba? Labanan niya yung diablo at lalayuan niya kayo. O, pag nagpasakot ka sa Panginoon, gaganon ka pa lang, di ba? Di ba? Yung stance mo na ganun eh. Diba? Parang samurai, di ba? O, lalayo na agad yun. Bakit? Word of God na yun eh. Nakita niyo, di ba? Example natin sa Panginoon Jesus. It is written. Oh, anong nangyari? Hindi lumayo yung diablo. Tapos, hindi yan makukontento, babalik ulit yan. Kasi titingnan, ay baka mapurol na yung espada niya, na-try ko ulit. No? Oh, ganun yan mga kapatid. Kaya lagi dapat nakasuot yung full battle gear, full armor of God. Psalm 119 verse 11. Yan. Anong sabi dito, no? Basahin natin.
Psalm 119 verse 11. Thy word have I hid in my heart. Nasaan ang salita ng Diyos? Nasa puso. No? Ibig sabihin, hindi yan winawalang bahala. That I might not sin against thee. Amen. Ang salita pala ng Diyos ang tutulong sa atin para hindi tayo mamuhay sa kasalanan. Amen? Walang ibang pwedeng makatulong sa atin. Laban sa kasalanan, laban sa mismong ating laman, sa ating sarili, laban sa dyablo, kundi ang salita ng Diyos. Salita lamang po ng Diyos ang talagang ating sandata na makakatulong sa atin. The Holy Spirit uses the power of the Word to save souls. Ayan. Diba? Ginagamit yung kapangyarihan ng kasalanan para mailigtas yung ibang tao sa tiyak na kapahamakan. And then to give them spiritual strength to be matured soldiers. No? Paano po nagmamature ang isang tao? Sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Paano naliligtas ang isang tao tumatanggap sa Panginoong Hesus? Sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga pangunahin sa lahat, mga kapatid, ang salita ng Diyos. No? Sa pamilya nyo, ano yung sinishare nyo? Diba? Ano yung pinag-uusapan nyo? Puro chismis, diba? Ay, siya pala yung nanalo sa PBB, no? Saan? Puro ganun ba? Or ano? Salita ng Diyos. Diba? Nagte-testimony kayo. Na, uy, alam mo ba? Diba? Na talagang ang mga kabataan sa DOCGN talagang nagmamature na. Diba? Kasi napag-uusapan namin mag-asawa yun. Oo nga, no? Nakita natin yung improvement ka dahil yun kasi sa salita ng Diyos. Dahil yun kasi sa biyaya ng Lord. No? At alam mo ba, 13th year anniversary na ng Women's, dahil kasi yun sa salita ng Diyos, kaya matibay sila eh. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Yung mga ganun ba, di ba, na pinag-uusapan, yung mga testimony na ganyan, di ba? So, katulad ng testimony kanina, no? Na, alam nyo ba, kaya nagkaroon ng pagbabago sa pamilya dahil sa salita ng Diyos. Amen. Karoon tayo ng pag-asa dahil sa salita ng Diyos. Yun ang ating pinangahawakan. Kaya kapatid, wag mong bibitawan yung sword of the Spirit. Amen? Lagi mong dapat patalasin yan, no? Wag mong yung sinturon ng katotohanan, wag mong iwala, no? Lagi kang maging tapat. Sabi pa doon sa bakit napaka-importante ng salita ng Diyos? Nagagamit din ito sa pagpaplano. Amen ba, mga kapatid? Sa laban ba, kapag haharap ka sa giyera o sa anumang laban, kailangan ng plano? Yes. Bakit kailangan magplano? Para manalo, tama? No, strategy. Everybody say strategy. And yung strategy natin, it must be written so we can take actions every step. Amen? It must be written. Dapat nakasulat yan. Di ba kaya nga pag nagpa-planning tayo, merong minutes of the meeting, tama? Dapat nakasulat yun para yung plano, ayun yung susundin natin, yun yung a-actionan natin. Amen? At magkakaroon yun ng resulta. For the glory of God, mananalo, magtatagumpay dahil merong pagpaplano. Yan ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. It must be written. Ang buhay is all about now and the future. Ngayon, kapatid, kung ikaw ay panalo ngayon, no, dahil sa salita ng Diyos, nakakasiguro ka ba na bukas panalo ka pa rin? Dapat lagi kang handa. No? It is all about now and the future. No? So, kaya napakahalaga yung pagpaplano. Kapag walang plano, talo ka. Diba? So, mula sa mga kabataan hanggang sa mga adults, diba? Kapag hindi kayo nagplano, wala, babagsak, matatalo. Kaya dapat lagi nag-uusap eh. Yung salita ngayong sandata, tama po? Mga kapatid, kaya pag hindi kayo nag-uusap, huwag na lang natin pag-usapan. Kasi mag-aaway lang tayo eh. Hindi nga eh, kailangan yung pag-usapan para manalo kayo. Amen ba? Kailangan ng pagpaplano para manalo kayo. Para sa darating. Kasi meron laging darating na temptation
opposition, meron laging darating na laban. Kapag hindi ka nagplano, kapag hindi ka nakahanda, kapag hindi ka full battle gear, kapatid, matatalo ka. No? Kaya nga, dapat lagi tayong handa and we must be a solutionist, mga kapatid. Well, narinig nyo na yan, no? Yun lagi yung solusyon. Doon tayo lagi kung ano yung magandang plano ng Diyos. May plano ba ang Diyos? Yes. At ang plano ng Diyos, andun lahat ng solusyon. Amen? Sa plano ng Diyos, it is written. Nandun lahat ng solusyon sa ating mga problema. No? Kaya anong dapat natin gawin? We must strategize, we must adapt, di ba? We must innovate, di ba? Talagang pasulong tayo, mga kapatid. At we must train. Alam niyo yung train? Choo-choo train? Hindi, totoo nga. Di ba? Yung train, di ba alam niyo yun? No? So ano bang meron doon, no? Yung may plano yan eh, di ba? Kung ano yung saan pupunta yung pinakaunahan, susunod yun lahat. Amen ba? Kung nililid mo ang pamilya mo, di ba? Ikaw ang nangunguna sa pagsamba, sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan mo, unti-unti susunod yan. Yun yung train, no? Sa pamamagitan din yan ng salita ng Diyos. And of course, huwag tayong mag-assume, no? Na hindi, bahala na ang Lord. Amen? May mga ganun ba tayo? Yung salitang bahala na? Minsan ilulugar din natin yun, kasi gusto ng Lord, magplano tayo eh. No? Hindi natin sinasabi, lagi bahala na ang Panginoon, di ba? Bahala na dyan ang Panginoon. Hindi, gusto ng Panginoon maging strategic ka, intelligent discussion, no? Matuto ka sa iyong mga pagkakamali. Amen po, mga kapatid. At salita ng Diyos ang ating pairalin doon sa ating mga usapin, doon sa ating mga pagpaplano. Amen po. Kaya po, we are very excited always, no? Sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam natin, it is written. Yung plano ng Diyos, nasa plano tayo ng Diyos at sa lahat ng oras, tayo ay magtatagumpay. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Again, mga kapatid, the sword of the Spirit, the purpose is to make us stronger. No? Yun lagi ang ating panghawakan, salita ng Diyos. No? Hindi salita ng kung sino, ng tropa mo, ng kaibigan mo, kahit sino pa. Alam nyo, minsan nga, kahit asawa mo eh. Amen. Nakita niyo sa Bible, si Adan, si Eva, di ba? Salita ni Eva, sinunod ni Adan. No? Hindi ko naman sinasabi yung mga babae, di ba? Mali-mali sinasabi. Minsan lang. Pero hindi lang. Minsan lalaki din yung mali. No? So, kaya, kung lalaki o babae nagkakamali, lahat tayo nagkakamali, anong dapat salita ang panghawakan natin? Salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid, sa pagpaplano, diba, sa mga bagay na dapat nating gawin, laging salita ng Diyos ang ating panghawakan at sundan. Amen. Ngayon po, tayo lahat ay tumayo. No? At tayo ngayon